ang kasaysayan ng wika. Ibinabahagi ng Saint Veronica ang kasaysayan ng ating mga ninuno. Ating tangayin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating bansa noong sinaunang panahon. Theodore, nakarating sa akin ng balita na sumali ka raw sa grupo ng mga masama. Sir Nicolas. Ipagpawalan niyo lang po ako. Wala pong katotohanan ang mga balitang nakarating sa inyo. Sana nga, Theodore, delikado mapagkamalan kang mason. Sana nga, Theodore, delikado mapagkamalan kang mason. Andres, may kailangan ka ba sa anak ko? Ay wala po, Mr. Nicolas. Sinamahan lang po ako. Sigurado ka? Opo, Mr. Nicolas. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Pwede na kayong umalis. Magpapaalam na po kami. Para sa'yo nga pala yun. Katipunan, kailangan na natin iwasan ng ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalubid, tayo ay magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan, tayo ay nag-aamayari ng lupang ito. Sa atin ng bayan na ito. Ulitin na siya na! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay sa Supremo! Mabuhay!
pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hindi magtatagal, tuluyan na itong babagsak. Hindi na maganda ang reputasyon nito. Ang tingin sa kanila ay mga bandido at mga tulisan. Sa tingin ko, walang kakayahan si Bonifacio para pamunuan ng revolusyon. Kailangan natin magsagawa ng halalan. Imbitahan natin si Bonifacio. Sa botong 146 ang iniluklok ng mga bayan bilang presidente ay si Emilio Aguinaldo. May mungkaya ko bilang pangalawa sa nakatanda na pinakamataas na boto. Ang Supremo, walang Pope, di ba, mainam na siya ang iluklok bilang pangalawang Pangulo. Ituloy na natin ang halalan. Para sa pagka-vice-presidente, Mariano Trias. Para sa direktor ng Panloob, Andres Bonifacio. Mga kasama, mga gulos dili tayo, hindi naman sa nagdudulong-dulungan, pero baka pwede nating sulyapan muli ang pagpipilian. Silyapan muli ang pagpipilian. Huwag naman sana masabay na puno tagapangasiwa ng eleksyon. Pero para sa akin, pananaw, napakarami pang pwedeng karapat-dapat para sa posisyon. Madami naman nga, kaya may halalan. Para maluklok kung sino ba sa mga katangkulan. At hindi naman sana kalabisan kung kada posisyon ay kailangan natin pag-aralan ng mabuti. Kaya naman, Huwag ka nang madaming paligoy-ligoy, diretso rin mo na ako, Torona. kung yan ang nais mo, sige! Alam ko, pinaparinggan mo ko. Hindi kita pinaparinggan, ikaw mismo tinutukoy ko! O sige! Alam ko ako ang pinaparinggan mo. Hindi kita pinaparinggan, ikaw mismo tinutukoy ko! Walang sapat na edukasyon at kaalaman ay tinutuloy ng Supremo para sa katungkulan na ito. Nakapatunay sa kanyang grupo o kahit sa sarili man lamang. Kung sana abogado na lang ang naluklok, hindi ako gagawa ng kahit anong pagtutol o di kaya si Ginoong Jose del Rosario ang niluklok natin para sa posisyon na ito. Isa siyang Napakabastos. Bawiin mo ang sinabi at tubingin ng dispensa sa kalupuran ng pulong na ito. wala akong kailangan hingin ng dispensa. Ang sinabi ko lamang ay pawang katotohanan lamang. Matapil na magsalita. Tingnan natin po kasi talas ng hindi lang ang tapang. Hindi puro tapang ang kailangan. Kailangan din ng galing at bukas na pag-iisip. Walang patutungan ng kamangmangan. Bilang puno ng pulong at supremo ng katipunan, ay dinedeklara ko na ang naganap na halalan at iba pang kasunduan sa araw na ito ay walang bisa. Nang dahil kay Bonifacio, ay baka magsisimula ito ng pagkahiwalay sa ating hanay. Maraming papanig kay Bonifacio. Sigurado akong hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Sigurado akong magiging handang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan kung hindi natin tatanggalin si Bonifacio. Bukod sa Kastila, ay baka maging kalaban din natin ang Katipunan. Dakpin si Andres Bonifacio. Sabihin mo sa kanila, tuloy ang laban. Pero Andres, Patawarin mo ako dahil sa alin na napahamak ang mahal ko sa buhay at yung anak natin. huwag ka magsalita ng ganyan. Pati ikaw, Wala kang kasalanan, Andres. Wala. nanaginip ako. Ano na panaginip ang mahal ko? Maninirahan daw tayo sa isang bayan na malayo sa mga taong nabubuhay, maligaya at nagkakaisa. Naninirahan daw tayo sa isang bayan na malayo sa mga taong nabubuhay ng maligaya at nagkakaisa. Sandali panahon na lang, matutupad na rin ang iyong pangarap, lahat ng iyong sinimulan at iyong pinaglaban. Gabi na, pwede ka na umalis. Mahal ko, hintayin mo ako. Bukas pag-gising mo, nandito na ulit ako.
Pasensya na, nasa mga pakiramdam ng presidente. Kahit isang saglit lang. Balik ko na pa rin ito. Excelencia, nandito si Maria. Pagpaumanin mo kapatid, tumutugon ng sautos. Malubha ka na, mas mabuti pang tapusin na kita sa patalim. Huwag niyo ako patayin na nakalitan! Pagpaun mo. Tumutugon lang sa utos. Pag paumanin mo na kapatid, tumutugon lang sa utos. Pagpaumanin mo na kapatid, tumutugon ng sautos. Tabagin naman ka na ako. Kanino yung pants to? Kaya kahit ang buho. Sige po. Tingnan niyo kaya yun. Sa atin ng bahay na ito, unitin ng sedula. Nung natapos namin yung film.